Dahil yung vice mayor, nung humingi kami nung Pasko, di ba, humingi kami ng para sa mga bata. Alam niyo, sir, hindi naman kami humihingi ng sweldo ninyo. Yan. Sinihingi lang namin kung anong maitutulong ninyo sa kabataan, lalo na yung mga nag-aaral sa daycare. Katulad itong tumawag sa akin, nag-text sa akin ngayon, ha? Ito si Dilas Arcos. Nagbigay daw siya ng wheelchair kay Lucy Cross. Sabi yung mapa, na-stroke daw ito. Eh, ito nga, sa totoo lang, may puso din itong taong ito, kernel ito May puso ito na pinapahalagaan din niya yung mga taong katulad yan na nangangailangan ng wheelchair. Kasi nararanasan din niya ito dahil siya may papilay-pilay na rin ito Pero ganun pa man, dahil siya ay naging isang pulis, mataas na official, ay talagang kaya niyang gampanan para makatayo at makalakad po siya. Ito po may depression na po yung kanyang mapa. Pero ganoon pa man, ay nagbigay pa rin siya ng wheelchair sa isang Lucy Cross, sabi hindi mapa, upang makalakad o makarating sa isang sulok ng kung saan man, ay marating po ng isang katulad nitong binagian ng kanyang ng wheelchair ni Colonel Dilos Arcos. Yan, binabati po na Colonel Dilos Arcos, pare. Dahil hindi kayo lingkod bayan, ay tumutulong pa rin kayo dyan sa inyong mga kababayan, lalo na dyan sa inyong lugar. Sana nga gayahin po ito sa mga kapitbahay na ang kanyang pong puso ay dapat mahuli ninyo na kung saan po ay marunong din ito magmahal. Na kasing tulad din namin na ang pagmamahal po ay hindi po ito matatawaran, makipagkapwa ng kung sino man. Ito si Dilos Arcos, maaari bang sabihin pa natin na bayani ito sa isang pamilya pagkat sarili po niya ay ibinahagi po niya ang kanyang kakayanan upang mapakinabangan po at ang tao ay makinabang sa kanyang sinasabing pagbibigay po sa kagandahan loob. Yan, marami pang mga siguradong hihingi ng tulong sa inyo, sir. Sana, ayan, mabigyan pa rin natin ng tulong. Pero tayo rin, di ba? Sa ating mga tungkulin bilang teacher po kami sa community, ay nga pala, na-nominate na naman ako bilang Outstanding Manilans po, pero hindi pa sinasubmit yung akin form. Hindi basta-basta pala itong ating kasama rito. Nominate po ng Outstanding Manilans kasi Women's Month. Puri tayo ng puri, dito pala pupurihin sa ating bakuran. Yan, kasi po, sa marami natin ginagampanan ng mga public service, lalo na po yung school namin, na talagang pantulong sa mga kabataang mahihirap, lalo na doon sa kapaligiran namin, doon sa may Santa Ana, kailangan nila ang tulong ng kanilang guro na si Ma'am Remy Jacobo. Ayun. Pero tinutulungan ko sa aming community. Yan. Yung isa nga po, nakapasa na ng estudyante ko na, nakapasa na sa bar exam. Meron po ako mga naging estudyante na mga doktor na, nurse, meron pang dentist. Congratulations sa inyo. Marami na po ako mga estudyante naging professional. Okay, muli pong binabati ko ang aking anak na pumasa ng bar. Ito nakaraang, ulit-ulit ko po si Ferdinand Satori Eliema. Pumasa po ng bar. Maraming salamat sa tulong po ng Panginoon ay siya po ay pinahintulutang maglingkod po ng bayan. Ang aking anak naman po, mag-graduate naman po ng nursing sa Fatima College. Ba, magagaling yun. Sa Valenzuela yun, ba? Congratulations, anak. Dilida A. Diagaw. Yan, yung kanyang anak. Okay, ang oras po natin ay 35 minuto nakalipas ng 1:00 po ng hapon. Station break muna tayo. At maraming salamat nga pala po kay Mayor Sherwin Gatchalian ng Valenzuela City.
na dapat bibigay nila ng tulong sa aming school nung nakaraang buwan. Magaling Yan na po. mayor yan. Magaling din na mayor yan. Magaling na mayor yan, talagang hindi pwedeng talunin dahil sa kanyang kabutihan loob. Oo. Na laging tinutulong sa kanyang mga, lalo na hindi naman niya ako kabarangay, no, di ba? Oo. Kasi alam niya, nagpa-public service tayo eh. Kaya yun, tumutulong siya bilang pagbibigay doon sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang tulong. Yan po, congratulations po. Maraming salamat kay Mayor Gatchalian sa pagbibigay niya ng bigas doon sa amin. Yan, ng isang buwan. Yan, para may pamahagi ko doon sa mga members natin at saka doon sa mga kabataan na nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po. At saka sa kanyang Konsehal Cruz, at saka sa kanyang congressman na si Kundi-kundi ba? ang pangalan? Si Gatchalian din. Gatchalian din. Rex Gatchalian, yung congressman po ng Valenzuela City. Kapatid niya yan? Kapatid niya yan? Opo. Okay, muli kami bumabati kay Governor Remulla ng Cavite po kung saan ay siya po ay aming pong ibinabalita na kanyang panunungkulan po ay kasiya-siya naman po ng mamamayan ng Cavitinyo. Kami po ay pinapaabot po sa mga ibang lugar na gayahin po ang katulad kay Remulla, Governor Remulla ng Cavite, na siya po ay masaya po ang kanyang mga kababayan. Maraming salamat po, Governor. Ang inyong panunungkulan po ay nasisiyan po ang inyong mga kababayan. At saka yung bago po na si Mayor Maliksi. Manny Maliksi ng Imos, Cavite. Congratulations po. Ayun, minsan nagpunta kami sa kanya doon sa kanyang office. Doon, nung pa siya, mayor talaga doon. Eh ngayon, di ba, nagkaroon sila ng apila, kaya siya ay umupo bilang mayor ng Imos, Cavite. Maraming salamat po sa inyo, sir. Mayor ng Imos, Cavite. Mayor Manny Maliksi. Oy, ano ngayon March? Marcho. Fire Prevention Month na ngayon. Yan, ngayon po ang umpisa ng tag-init. No, di ba? Summer po. Kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan na mag-ingat po tayo dahil maraming nasusunugan ngayon. Kaya kailangan ay tingnan ninyo yung mga kuryente ninyo dyan. Baka naiinitan para baka maging sanhi ng sunog. Para makaiwas po tayo sa sunog, kailangan po natin bisitahin ang ating loob ng kabahayan para maiwasan po ang pagsiklab ng sunog dito sa atin. Dahil ngayong March nito, ang dami nang nasunugan, di ba? Meron po kami estudyante na nasunugan dyan po sa may San Andres Bukid. Yung Kasi po, doon sa kanilang lugar doon, napuputulan ng kuryente dahil marami kasi, isa pang reason kaya nagkakaroon sunog dahil po sa mga jumper jumper na yan, oo. dahil sa kataasan ng kuryente, siguro. Kaya siyempre, iba nating kababayan, siyempre, walang magawa, kundi yan, makikabit na dapat lang. magkasunod ito yung mga buhaya ng ating bansa eh. Yan, nako, bawal nga tawagin mga buhaya. Anong tawag tanong natin, anong tawag sa kanila? Lolong. Lolong at saka Valentina at saka Valentino. Yan. Bawal na. Hindi naman namin po kayo nilalahat dyan. Yung mga lolong dyan, iwasan na po ninyo. Masyadong pagkaganid sa salapi. Pati kami mga mahihirap, nahihirapan na sa inyo sa ginagawa nyong pambubuaya sa amin. O, di ba? Nakataka lang ako. Saan natin ito natutunan mga ganitong mga gawain? Samantalang tayo karamihan mga Katoliko, ay ang mangyayari, pati mga pare, nangihingi pa ng mga sa simbahan, hindi naman naibalot kung saan dinadala yan. Ay siguro, tumatalab yata yung mga sikreto na ginagawa ng isang naglilingkod sa Diyos na sumasalisi rin mga yan eh. Gumukuha rin ng hindi maganda yan eh. Kasi naalala ko yung taga-Bicol lang aking nagsama sa akin eh. Sa isang simbahan, magang-maaga. Ang sabi sa akin, pare doon tayo magkape sa simbahan. Barkada niya yung pare. Diretso kami sa kusina. Pagdating sa kusina, pinaupo kami at pinapagkape ng mga katulong. Maya-maya, nung matapos na nagmisa,
mayroong dala-dala na supot yung isang sakristan at yung pari kasunod. Mupo sa harapan namin. Sa harapan ko, sinasabi dito, o ikaw mamalingki ka, ito, puto ko na, ikaw, wala ka pa masahe pa uwi, ito. Sus Maria, para ba yung puso ko kinul talaga? Dahil naisip ko, yung mga taong nagbigay ng mga barya-barya na yan, ay nagkukumahog para marating lang, at naniniwala na sila ay may paniniwalang na sila ay mabibiyayaan sa pamagitan ng pagsunod ng pari na kung saan sinisirmon sa harapan nila doon sa misa na yan. Subalit, paano magagawa niya na iyong naipalimos ng mga tao ito ay dinadala doon kung saan-saan at ibibigay sa, ikaw wala ka pang taksi ito. Sana kung di natin Walang delikadisa rin ng par na ito, pero hindi ko napapangalan yan dahil para naman yung mga Katoliko ay talagang ginagawa nila kaya lang di natin nakikita. Yun mismo nakita ninyo kaya tuloy yan. Nabisto ninyo. bakit yung mga Katoliko ay maraming nababalitaan ng re-rep? Ano ba naman yan? Kaya ako talaga sa totoo lang, medyo hindi na ako nagsisimba talaga sa totoo lang. Nagbabible lang ako. Kasi, nadyan yung nakashort, nakapaldan yung nagsisimba. Naka-sleeveless. Ako, aminin ko pag nasarapan yung nakashort na yan, lalo napakaganda ang hugis ng kanyang binti. Ay, hindi maiwasan, hindi ko matitigan yan At ang masama, uulitin ko pa tumingin. Dahil yung nasa harapan Kasi yung sasalita, yung pari, narinig ko naman, pero yung mata ko naroon Hindi nyo na tuloy maipagpatuloy yung pagdarasal. Ibig sabihin, nasisira ang concentration mo, doon sa itinuturo ng pari at ang pinaparinig sa'yo. Ay ako, Buwa pa nahihintulutan ng mga ganyan. ay wala tayong mga... Bawal talaga yan Bawal Kaya lang. po, napakatigas kasi ng ulo ng ating mga ibang kababayan. Tuloy pa rin sila sa pagsuot ng gano'n. No, dapat bawal hindi. na sa pagpasok sa simbahan, yung mga damit ay masyadong laylay. Kaya ako, sa totoo lang, Naka-spaghetti. sa totoo lang, ako nagbabible lang ako, hindi ako nagsisimba. Dahil, katulad nung anak ko, itong nag-graduate ng abogado, nakapasa ng bar, nung bata yan, nag-aatin talaga ng mga gawain. Nung high school na siya, kung matalino, nag-research ito ng Bible. Pagkakasala pala ang kanyang ginagawa doon. Kaya siya hindi na siya sa simbahan. Nagbabible lang na talaga siya at kung ano-ano. At ayaw ko, hindi ko na mawari itong batang ito dahil pag ikaw ay nag-research talaga, Maswerte iba. kayo, nagkaroon kayo ng anak na gano'n. Diba? At saka walang bisyo yan. Kaya kahanga ang batang ito, walang bisyo, kung ano man. Pagdating sa eskwelahan, nasa kwarto lang, nagbabasa, paglabas eskwelahan. Yan. Hindi nga naranasan magbinata ito Hindi nga hindi naranasan magbinata ito Kaya hindi katulad sa akin, talaga lagalag ako Buti hindi na sumama sa hazing. Ay, yun naman talaga, sinusubaybay ko rin yan. Kahit hindi kami nakikita, pero ako pinapaigting ko ang aking pakiramdam sa kanya Pagdating ko sa bahay, pinitinan ko lang siya. Alam ko na kung anong nangyayari. At kawawa yung magulang dahil ang kanyang anak na Totoo pinapag-aral niya na mayroong pangarap na gano'n. Sa totoo lang. Ganun lang ang mangyayari. Ayun nga pala, ngayon ang libing ni Regosa ngayong araw na to. Ayun, Kanina alas 12. kami po ay nakikiramay po sa kanya na hindi po natupad ang mga pangarap ng magulang. At kami naman po ay nasasaktan din sa nangyari dahil mayroon din kami mga anak. Kami po ay kung sino man yung naulila doon sa batang nangangarap po para makaahon po ng kahirapan po ng kanyang pamilya ay sa kabila po nito ay nabiktima po siya sa mga taong walang awa at kung saan ay hindi po siya tinantanan hanggat hindi mapuputulan po ng hininga. Kayo po naman nakabiktima sa taong ito ay dapat po ang katarungan naman po ang hinahanap po ng mga magulang ito. Ay kami po ay nakikiramay po sa estasyon na ito, lalo yung programa po ng Rima Foundation at ang Boss ng Pinoy, ay nariyan po kami nakikiramay po sa mga magulang po at kamag-anakan po ng taong itong ngayon na po ang libing na po ito. At sana po ay makuha ninyo ang justice
na gusto niyong hingilin sa ating Oo. gobyerno. Yan.